nakasama sa dahon. Ang Diyos na nagdala sa amin sa dahon ito upang ilianan sa mahig sa Espiritu at katotohanan. Gawin mo nawa sa gabing ito, yun ang iyong mapagpalang pag-inyong kamay at abutin ang lahat ng namarito sa iba na lahat namin. Ang lahat na may karamdaman ay pagalingin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ng nangangailangan ng iyong banal na tulong ay kung pinagpala sa gabing ito. At ang lahat ng nangangailangan ng paglayak sa kanilang buhay, espiritual, sa gabing ito ay tumanggap ng biyayang nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang bawat sandaling daraman. Pagpalain mo ang bawat salitang ating ihahagin. Na nawa sa iyong kapangyarihan, Ama, ito'y magdulot sa amin ng pinibagong buhay at kalakasan. At sa gabi ito, ang lahat ay uuwing tagumpay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon. Our Gospel reading for this evening will be taken from the Gospel according to Luke chapter 6 verses 12 to 23. Lucas, kabanatang 6, talatang 12 hanggang 23. At that time, Jesus went up a hill
to pray and spend the whole night there praying to God. When they came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he named apostles: Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, James and John, Philip and Bartholomew, Matthew and Thomas, James, son of Alphaeus, and Simon, who was called the Patriot, Judas, son of James, and Judas Iscariot, who became the traitor. When Jesus had come down from the hill with the apostles, he stood in a little place with a large number of his disciples. A large crowd of people was there from all over Judea and from Jerusalem and from the coast cities of Tyre and Sidon. They had come to hear him and to be healed their diseases. Those who were troubled by evil spirits also came and were healed. All the people tried to touch him, for power was going out from him and healing them all. Jesus looked at his disciples and said, "Happy are you poor, the kingdom of God is yours. Happy are you who are hungry now, you will be filled. Happy are you who weep now, you will laugh. Happy are you when people hate you, reject you, insult you, and say that you are evil, all because of the Son of Man. Be glad then, that happens, and dance for joy, because a great reward is kept for you in heaven. For the ancestors did the very same thing to the prophets." Puri natin ang Panginoon. Noong panahon yun, umahon si Jesus sa isang burol at magdamagdoong na dalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niya mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling ang kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinaghihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na maipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan na makapagpapagaling ng lahat. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa ng tao, kayo'y pinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalang kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta." Brothers and sisters, ito po ang napakagandang balita buhat sa ating Panginoon. Let's give Him thanks with a grateful heart.
Every time I feel the presence of the Lord that is with us, ang puso ko po'y lumulong siya sa kaligayahan. Ating mga pag-awit, mararamdaman ninyong kasama natin ang Diyos. How can I say thanks for the things you have done for me? Things that I don't deserve, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever it will be, I owe it all from you. Everybody sing with me. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. For the things He has done. With His blood, He has saved you and me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved. With His power, He has raised me. Oh, to God be the glory. For the things He has done. We praise You, Jesus. Because Jesus is here, think of one very important prayer request na gusto niyang i-grant ng Panginoon sa gabi nito. And if you believe at hindi tayo nag-aalinlangan na ibibigay sa atin ng Diyos ang ating minimigay, pag-uwi niyo ngayong talay niyo ang kahilingan niyo. Sa bilang ko 3, isisigaw natin ng malakas ang ating hinihingi sa Diyos. Huwag kayo maya sa katabi niyo. Ha? Kahit mabinihan, sigawan niyo. Sisigaw natin ang malakas ang ating hihingi.
Sabay 8 ng kandila, alo ng 10. Kung narinig niyo ang mabuting balita, sabi doon, ang daming nagkakagulo sa Panginoon. Kung sana doon ang Panginoon, pinagkakagulo nila, hinahawakan nila yung damit ng Panginoon. Gusto siya mahipo. So, balik, kung naniniwala kayo na dito ang Diyos, kasama natin ang Panginoon, asahan nyo, sa pagtalon nyo pala, magaling na kayo. Sa pagtalon nyo pala, answer prayer na kayo. Naisip nyo na, lagay ang kandila sa tapat ng bibig. Sabi lang kung 3, hihipa ng malakas, sabay sigaw, nakahilingan. Tapos talo ng 10. Amen? 1, 2, 3. Praise Jesus! Jump for Jesus! Nag-on ka na. Parang pista-pista kayo pag may jump for Jesus. May kukwento ko sa inyo.
kanilang mahal ang isa't isa. Sa sobrang pagmamahal nila sa isa't isa, hindi nila kayang biguin ko ng pangarap ng bawat isa. Subalit, yung babae, yung asawang babae, siya po inialagang pusa. Ang pangalan ng pusa, si Wing-Wing. Parang pusa ko sa bahay. Sa pangalan ng pusa niya si Wing-Wing. Mahal na babae itong pusang ito. Wala na kanyang binili ito hanggang ito ay lumaki sa kanya at sobrang pagkakamahal niya doon sa pusa hanggang sa pagtulog niya katabi niya. Hanggang sa pagdalgal din niya katabi niya, katabi din niya. Ha? So, itong pusang ito, sa sobrang pagmamahal ng babae, nagsiselos ang lalaki. Kasi wala nang nakita itong lalaki kundi puro yung pusa na lang ang mahal ng kanyang asawa. One day, ang kanyang asawang babae ay umuwi ng kanilang probinsya. Sa pag-uwi sa probinsya, naiwan yung pusa sa bahay. Nang makita ito ng lalaki, sabi niya, lagot kang pusa ka. Ha? Kinuha niya ang pusa, sinilit niya sa sako, tinapon niya sa ilog. Noong dumating ang kanyang asawa, ang unang hinanap ng asawa niya ay yung pusa. Ay, ang asawa na, saan na ang aking pusa? Si Wing-Wing. Sabi ng asawa, nabuksan ko ang pinto, tumakbo, nakakawala. Hindi ko na alam kung nasaan. At mula ng araw na yon, umiyak yung babae. At sa sobrang kalungkutan ng babae, halos ilang araw na dumaraan sa kanilang pagsasama na hindi siya kinikibok ng babae. At walang ginawa ang babae kundi umiyak dahil doon sa kanyang mahal na pusa. Sa kaligan ng babae, naawa ang lalaki. At lang yung pagsisisi niya dahil sa kanyang ginawang pagtapon doon sa pusa. Ginawa ng lalaki, tumawag siya sa isang pahayagan sa dyaryo. Ang pangalan, Qatar Tribune. Ha? So mula sa Qatar Tribune, nag-post siya doon, sabi niya, kung sino man ang makatagpo ng pusa kong nawawala, na ganitong itsura, itong litrato, bibigyan ko ng pakuyang 5,000 reals. Subalit, itong pusa na ito na pinaghahanap, nung na-post doon sa dyaryo, wala pa rin naghahanap kasi maliit ang pakuya. Ginawa niya ngayon, tinaasan niya pakuya, and he made it 10,000 reals. Nung ipinost niya 10,000 reals doon sa dyaryo, maraming tao nagkagulo sa paghahanap ng pusa. At isang araw, yung kaopisina ng lalaki, nakita niya yung cellphone number nitong lalaki doon sa dyaryo. Tinanong niya yung lalaki, sabi niya, di ba cellphone number mo to? Sagot ng lalaki, oo. Sabi niya, bakit hinahanap mo yung pusa at magbibigay ka ng reward na ganyang kalaki, ganyang kamahal, para lamang sa isang pusa? Ang sagot ng lalaki sa babae, sa kanyang kaopisina, if you know what I know, you will become generous. If you know what I know, gagawin mo kung anong ginagawa ko ngayon. When you know what I know, you can afford to be generous. Sabihin nyo nga, if you know what I know, you can afford to be generous. Bakit sinabi niya yun? Sapagkat alam ng lalaki kung ano ang totoong nangyari doon sa bagay na yun. Amen? Kaya kahit siya gumastos, para lang ibalik yung kaligayahan ng kanyang asawa, gagawin niya ang lahat dahil mahal na mahal niya ito. Brothers and sisters, sa buhay po ng Kristiyano, may haambing natin ang salitang ito. If you know what Jesus know, you can afford to be generous. Paano yun? Taas ang kamay. Isang, dalawa, tatlo. Okay. Ibinigay ng Panginoon doon sa ating binasang mabuting balita kanina, yung tungkol doon sa kanyang mga tinawag na mga alagad. Bakit itinuturo ng Panginoon na magpatawad kung may nagkasala sa atin? Bakit sinasabi ng Panginoon na maglalak tayo sa kabila ng lahat ng ating dinaraanan? Bakit laging sinasabi ng Panginoon sa Bible, do not be afraid, I am with you always. Bakit kanya? Because Jesus knows something that we do not know. Alam niyo na ba?
Alam niyo ba ang alam na hindi niyo maalam? Parang mahirap yun. Amen? Subalit nung pinili ng Panginoon yung 12 alagad, mayroong alam ang Panginoon na hindi natin alam. Kung titignan natin, yung pagpili niya sa 12 alagad, isang katakatakang pangyayari, bakit alam ng Panginoon na ipagkakanulo siya ng isang tao, subalit isinama niya yung sa Magic 12 ng beauty pageant? Ha? Bakit in-include niya si Judas doon sa Magic 12? So siya natin niyang tutuklasin ngayon. Makikita natin doon na sabi doon sa ating kinukaya sa verse 12, na nalangin si Jesus saan? Nang panahon yan, tumawag si Jesus sa isang burong at magdamag doong nanalangin. Overnight prayer meeting ang ginawa ni Jesus ng panahon yun. Gusto niyo mag-overnight? Kaya niyo? Ako, kaya ko pa. Energetic pa ako magbukas. Ha? Bakit nagdasal ang Panginoong Hesus ng magdamag? Pinapanalangin niya yung wisdom na galing sa Diyos. Na sa pagpili ng kanyang mga alagad, He is praying for those people that He will choose. And who are they? The 12 disciples of our Lord Jesus Christ. Nang binili yun ng Panginoon, brothers and sisters, alam ng Panginoon that His time on earth is short. Napakabilis lamang ng panahon niya sa mundong ito. In fact, for that matter, when He started the ministry, He is in the age of... Anong edad siya? Sino sabing 30? 30. Kailan siya namatay? Tuklasin nyo nga kung kailan siya namatay, 32 or 33. 33. Hallelujah. Dapat alam nyo yan. So sa ministry ng Panginoon, tumagal lamang siya ng ilang taon. 3 years of His ministry. But in that 3 years of His ministry, Jesus know that His time is short. Kakaunti lamang ang oras niya, kaya ibinigay niya yung bagay na pwede niyang ibigay sa mas importante mga bagay. He invests His time for the most important thing that He can invest with. Amen? Sabi nito, investment. Ano may investment? Kapag tayo nag-i-invest, ibinibigay natin ang ating buhay sa isang bagay. Sa ating buhay Kristiyano, pwede rin tayo mag-invest ng ating kaluluwa sa Diyos. Amen? Lalo pag malakas yung amen, amen? Amen! Nakapok na yata. So, investment. Invest your life to carry on the gospel message in the kingdom of God. How are you going to invest your life in the gospel message in the kingdom of God? It's in 2 Timothy chapter 2, verse 2. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. Ang narinig nyo kay Brother Ronald sa gabi ito, kayo po ay may pananagutang ituro ito sa iba. Amen? At ang pagtuturo ng bagay na inyong narinig, gaya ng mga alagad na narinig nila sa Panginoong Jesucristo, ang tinatawag natin discipleship. Alam niyo ba ibig sabihin ng discipleship? I have my own meaning of discipleship. Ayon po sa aking pagdidilay sa tulong ng Espiritu Santo, discipleship is influencing others to become followers of Christ by our words and actions. Ulitin ko. Discipleship is influencing others to be followers of Christ by our words and action. Hindi tayo kailangan mag-akay. Ang kailangan lamang natin ipakita sa ating salita at gawa yung natutunan natin kay Kristo. Sapagkat kung ano natutunan natin, iyon ang ating ibabahagi. Sabi na isang kasabihan nyo, kailan ipagtutong ha? Hindi ka po pwede magbigay ng isang bagay na wala ka. Amen? Hindi mo po pwede sabihin sa isang tao na, oy, tigilan mo ng paninigarilyo mo kung ikaw naninigarilyo. Amen? Hindi mo po pwede sabihin sa isang tao, oy,
Umiwas ka na sa bisyo mo, kasasayaw ka sa queue. Kung ikaw once a month, nandun ka rin. Amen? So, bago ka magturo, kailangan makita mo na sa iyo. Amen? And that is discipleship. You are influencing others by your life, by your words, by your actions. And that is one of the greatest investment that we can invest in this life. That investment is investing Kingdom of God to be proclaimed to all people. Amen? Amen? Purihin natin ang Panginoon. Now, ang tanong ko ay ito. Now, ang Panginoong Jesucristo, alam niya, limited lang ang panahon niya. May pinagkatiwalaan siya mga alagad. Bakit yung pinagkatiwala sa mga alagad ang kanyang salita? Because Jesus knows something that we do not know. Amen? Jesus knows something that we do not know. And that thing that Jesus knows ay napakasimpleng bagay lang po. Ano yun? Alam ng Diyos kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. And the will of God, yun po ang mangyayari sa ayaw natin at sa gusto. Amen? May kasabihan ka tayo, success without succession is a failure. Success without succession is a failure. Bigyan ko kayo isang halimbawa sa mga kumpanya. Kapag nagmamanis ng kumpanya ay yung ama at mayroon siyang anak na pamamanahan ng kanyang kumpanya, sisiguraduhin niya na ang anak niya magmamana ay well-trained. Amen? Bakit? Pag hindi siya well-trained, babagsak yung kumpanya, malulugi. Pag hindi marunong magpatakbo. Kaya sinisigurado that succession, yung magiging papalit sa kanya, yung makakagampan ng kanyang tungkulin. And that is one thing Jesus knew. Alam ng Panginoon na kaya ng mga alagad ipagpatuloy ang kanyang misyon kahit wala na siya. Amen? We need to pour our lives in discipling others so that they can carry on the truth. For us, brothers and sisters, the most important discipleship, lagi natin tandaan, ay nagmumula sa ating mga anak, sa ating pamilya. That is the most important discipleship. Hindi mo pa pwedeng i-discipleship ang ibang tao kung ang pamilya mo magulo. Sa mga mag-asawa, saan napupunta kung sino dapat ang unang pinagbibigyan natin ng ating discipleship? It should be our children. Amen? Kung ang pagpapalaki mo sa anak mo ay daan tungo sa Panginoon, lalaki siya, taglay ang aral ng Panginoon. Amen? Kaya ang anak na pinalaki daw sa turo at aral ng salita ng Diyos, lumalakad daw yan sa katwiran ng Diyos. Bakit? Minsan, sa buhay ng tao, kapag ikay nagsimula sa mabuti, kahit na ma-influensya ka ng masama, at the end of the day, babalik ka pa rin sa totoong ikaw. Naniniwala kayo doon? Kung ano ka, babalik ka doon. Bakit? Sometimes, pati tayo sa ating puso, yung kabutihan, nagiging likas tayong mabuti. Nagkakaroon tayo ng awa. Marunong tayo mahabag. Lalo na yung mga pumipikit na yung mata. Nahahabag ka po sa kanila. God entrusted us, our family, to be our disciple. Jesus forced His life to the 12 disciples. Ano ginawa niya? Overnight na dalangin ng Panginoon. Overnight. Pinagdasal niya. Kayo, nagawa niyo na ba manalangin ng overnight para sa isang tao? Sino sa inyo dito nakatagal na ng pananalangin kahit isang oras man lang para sa isang tao? Taas ang kamay. Sino dito nakatagal manalangin para sa isang tao na nakatagal kahit kalahating oras man lang? Nasa kamay. Sino nakatagal manalangin kahit 10 minuto na lang? Walang pakita, walang interruption. Hindi yung Lord, pag pala upo siya, ang sinahin! Diba? Napakasarap po manalangin para sa iba. Isa pa mamaraan din yun na pagkakaloob natin ang ating sarili sa ibang tao. It is one way of serving others, yung ipag-pray natin sila. In fact, for that matter, ako po, gabi-gabi, ganyan ang ginagawa ko.
Pag bigla ako maisip, kahit pag ako'y nagdadrive, pag bigla ako may naisip ng isang tao, nag-uusal ako ng panalangin. Sabi ko, Lord, sumalangit naman ang kaluluwa niya, especially pag namatay na, pagbuhay naman, Panginoon, kung ano mang ginagawa niya, pagpalain mo po siya. Every time we can say a little prayer. Ha? You can say a little prayer to somebody. Di ba may kanta niyan? Nasabi, the moment I wake up, alam niya? Before I put on my makeup, sago, I say a little prayer for you. While combing my hair now, and wonder what dress to wear now. I say a little prayer for you, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, will never apart. Oh, how I love you together forever. Na, na, na. Ha? Pag mahal mo isang tao, ipapanalangin mo. Pansin niyo yun? Pag mahal mo isang tao, pananalangin mo. Kaya ang taong nananalangin para sa ibang tao nangangulugan, may pagmamahal siya sa tao yun. Sabi ko nga sa inyo ng Pasko, ano yun? At kung hindi man dumating sa atin ang panahon, pag mahal mo, ibibigay mo ang lahat. Amen? Amen? Amen! Sa totoo nga rin, pagmamahal na yun, minsan anong isipin. Na dahil sa pagmamahal, nagpaputol ng cutel, bold na ngayon. Nagpa-line. Para langin ka ko sa pagmamahal. Nasa likod ko yata yan. Bisan gano'n, pagmahal na mahal mo isang tao, gagawin mo lahat. Kahit magpalayan ka, lakagay pa na sa Pilipinas, basta tawag ka ng telepono. So, lagi natin tandaan, brothers and sisters, mahalaga po ang pananalangin. And when you pray for somebody, hindi naman kailangan masyadong mahaba ang panalangin natin. Alam niyo, minsan mas nadidinig ng Diyos yung panalangin galing sa puso na. Baka naisip niyo si Brother Ronald, Lord, si Brother Ronald, pagpalain mo ka na lalong gumandang lalaki doon pag nakagad ka ng pagkawa. Oy, ano ka? Tinatahi ko ito para talaga sa anibersary. Isusunod ko ito, papunta ko ng Europe. Dahil sa Easter Sunday, doon ako magtutok sa Rome. Kaya doon ko susunod ng magandang Amerikanang ito. Bagay lang. Lahat ng umimik, answered prayer. May sumisimangot sa kwarta. Tandaan nyo, bawat mananampalataya, lahat ng bagay na mayroon tayo, kayang gamitin ng Diyos para sa atin. Amen? Kayang gamitin ang damit nyo, kayang gamitin ang kamay nyo. Diba, minsan pinahawakan ka lang, pinagpala ng Panginoon gumaling. Nakilian mo lang gumaling. Napaspasan mo lang gumaling. Kaya sabi ko sa inyo, lagi dapat bukang bibig natin, God bless you. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, God bless. There is power. 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 There is power. There is power. There is power. Shall
kaibigan, ano mga priority niya sa pagpili ng kaibigan? Hindi sinungaling, tama? Mabait, ano pa? Ano, mapapangasawa mo? Maasawa. Maasawa. Ano ta? Maasahan. Hallelujah. Pag tayo pumipili ng kaibigan, Brother Joaquin, anong kaibigan pinipili mo? Baka Diyos. Wala ka sa'yo. Uy, maraming kaibigan maka Diyos yan. Pahilig sa Diyos. Diyos ko dahil. Diyos. Alam mo talaga dito sa gawain ng Panginoon, marami dito nagbabagong buhay. Amen. Yung dating kaliwaan daan, tumutuwi. Amen. Sino dito dating kaliwaan daan, ngayong kanan na, taas ang kamay. Marami dito nagbabagong buhay. Ha? Yung dating hindi nyo nagagawa, ngayon kaya nyo gawin. Kanina nga, pagdating dito, nakita ko yung iba, hindi pa lang makasayaw ng bewang na gano'n. Hindi may dalawang bewang. Pero ngayon, nakakasayaw na. Amen? Bakit nakakasayaw na yan? Kasi kasama natin ang Diyos eh. Nandito sa atin ang Diyos ngayon eh. Amen? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sabi ng mga bago natin, para pala mga sirapulo dito. Dito lahat sirapulo sa Panginoon. Alam mo, pag sa mundo ka nasira, sirang-sira ka. Pero pag sa Panginoon ka nasira, kahit kasiraan mo, mababago. Amen? Now, anong panuntunan sa pagpili ng kaibigan? Nang pinili ng Panginoon ng kanyang mga alagad, may group siyang tinatawag na observations. So ito po ang na-obserbahan ko, brothers and sisters, sa paraan ng pagpili ng Panginoon sa kanyang mga alagad. 3 observations in Jesus' choosing of His disciples. The first observation is, the list of the disciples begins with Simon Peter. Anong unang pumapasok sa isip niyo kapag narinig niyo ang pangalan ni Simon Pedro? Anong unang pumapasok sa isip niyo? Tumilaw ka man, no? Ha? Yung una, most of the time, ang unang papasok sa isip niyo na pinaka-big event na ginawa ni San Pedro ay yung ipinagkanulo niya ang Panginoon ng 3 beses. Ha? Itinatuwa niya ang Panginoon. Naalala niyo ba yung papanaraw? Tinanong siya kung kilala niya, sabi niya hindi. 3 times niya itinatuwa. Subalit, minsan, ito ay isang katotohanan ng buhay ng tao na kung saan mga kapatid, kapag tayo ay nagkakaroon ng mga kakilala,
ang mas naiisip natin kapag hindi na natin sila kasama ay yung kanilang nagawang kamalian kaysa sa kabutihan. Tama? Mali. Kay Simon Pedro, sa halip na manisip natin kung anong kabutihan ang kanyang ginawa, ang nakikita sa ating isip ay yung pagtatatwa ni Pedro sa Panginoon. Amen? Most people remember the mistakes of others rather than their success. In spite of Peter's failure to follow Jesus, Jesus chose Peter to be the leaders of the disciples. Brothers and sisters, isang katotohanan sa buhay natin na kapag tayo ay dumaraan sa panghihina, kapag ang ating pananampalataya ay bumababa, dumadaan, nagde-degrade, always remember Simon Peter. Kahit si Pedro ay isang makasalanan, kahit si Pedro ay nagkasala sa Diyos, ginamit pa rin siya ng Diyos at ginawa siyang tagapanguna ng kanyang mga alagad. Amen? Isang katotohanan po na walang ginagamit ng Diyos na mabubuting tao. Lahat tayo, sabi nga ni Father Rally, galing tayo saan? Sa babako. Amen? Lahat tayo may kapintasan. Kapag wala kang kapintasan, hindi ka taga-rito. Ha? Bawat isa sa atin, mayroong kapintasan. At lagi natin tandaan na minsan ang Diablo gagamitin ang kapintasan niya para ibaba ka. Minsan yung pananampalataya natin, di ba? Kaya maraming nagbabackslide. Bakit? Pinakikita sa kanila ng demonyo na ikaw hindi ka karapat-dapat. Ikaw hindi ka karapat-dapat. Ikaw hindi ka karapat-dapat. Bakit? Ang demonyo mo nang gagawin sa buhay natin mabuti. Lahat ng gagawin ng demonyo yung mawala tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Ha? Sapagkat kahit mahal na mahal tayo ng Panginoon, kapag tayo lumalayo, kapatid, ang ating relasyon sa Diyos na puputol. Amen? And that is the most important thing na dapat tandaan natin sa ating buhay. Lagi natin panatilihin na nagdidinas tulad ng kandila yung ating pagmamahal sa Panginoon. Ha? Hindi lamang yung paglinggo, sisimba, pag-biyernes na sa simbahan, hindi yun. Ang pinaka-importante sa lahat, makilala mo si Kristo at magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Amen? Paano ka makakatawag sa Diyos kung hindi mo kilala siya? Amen? Second observation that I observed in Jesus in choosing His disciple is choosing hands with Judas Iscariot, the traitor. Saan ba nagaling ang salitang Iscariot? Okay. It came from the word ish. Sabi nyo nga, ish. Tsaka Cariot. Hindi karot, ha? Cariot. Ano ibig sabihin ng ish? Ish in Hebrew means man. It is a Hebrew word for man. Ish. Sabi nyo nga, tapat yung bibig nyo sa mukha ng katabi nyo. Sabi nyo, ish. Oh. Baho. Ish. Sabi nyo naman, Cariot. Saan nagaling ang salitang Cariot? Cariot is a town in Judea. Isa itong lugar sa Judea. At ang Judas ay nangangahulugan, the man of Cariot. The man of Cariot. Jesus knew what he was doing, and he didn't make a wrong decisions in choosing Judas. Because Judas reminds us that God can use our enemies to fulfill His purpose. Naniniwala tayo doon? Bakit pinili ng Panginoong Jesucristo si Judas? Sapagkat alam ni Kristo na kahit kaaway ninyo, pwedeng gamitin ng Diyos para sa katuparan niya ang kanyang layunin sa buhay niya. Noong ako po'y nagtuturo pa dati, noong ako'y teacher, takot ng mga chismosa kung mga kasamahan yung walang ginawa kundi panira, magawa ng kwento, hindi makontento kung nasaan sila. Maraming ganyan, kahit kapit-bahay nyo. Minsan niya, katabi nyo lang. Ha? Katabi nyo lang. Sabi niya, ano ba naman itong babae na ito, natutulog lagi? Ano ba itong katabi ko ito? Ang dal-dal-dal-dal, sinasabay mo nagsasalitang magandang lalaki ito sa harapan. Ha? So, kayang gamitin ng Panginoon kahit kaaway nyo para itaas kayo. Naniniwala kayo doon? Ginamit ng Diyos yung mga taong chismoso at chismosa sa aking paligid upang ako'y mag-resign sa aking pinagtuturuan.
At sa aking pagre-resign, dinala ko ng Diyos sa Oman. Pagpunta ko ng Oman, umati na ako. Dahil nasa Oman ako. At doon ako nakarating ng Qatar. Imagine mo, may plano ang Diyos. Minsan akala mo, down na down ka na. Minsan akala mo, wala ka ng trabaho, wala ka ng kayang gawin. Pero kapag may Diyos ka, kapatid, hindi ka makakamba. Hindi ka mababalisa, sabi ng kanta, di ba? Bakit? Kapag may Diyos ka, taas mo lang ang kamay mo, ora mismo, darating ang biyaya sa buhay. Ora mismo, yung kahilingan mo, darating. Ora mismo. Ora mismo, ora mismo, ora mismo, ora
that Jesus choosing for His disciples is they were young when Jesus chose them. Nang pinilit ng Diyos sa kanyang mga alagad, sila yung mga bata pa. Hindi sila member ng Magenta Group. Mga bata pa sila. Ano yan nakita niyo sumayaw ng hallelujah to the Lamb? Most of them may ID na ng senior citizen. Member na ng Magenta yan. Okay, kayo yun talagang yung pasang ng tamburin. Pero sabi sa isang bahagi ng kasulatan sa Kawikaan, mapalad kayo kung sa inyong kabataan ay nakilala niyo ang pinaglingkuran ng Panginoon. Sinong bata? Taas ang kamay. Diba? Sa mga anak na Diyos lahat, bata-bata. Alam tumatanda rin ko. Sa akin nakakita ng mga anak ng Diyos mula alas 2:30 ng hapon, sumasayaw hanggang gabi. Di mo makiran yan. Dito mga nagpupuro sa Diyos, walang pagod. Napapagod ba kayo? Kanina, bago ko pumasok, pinasok ko din pa ako, pinagmamasahan, hindi ko na talaga kaya. Sobrang sakit. Pero sabi ko, Lord, pag tayo ko tanggal ang sakit. Amen? Kaya, wala nang sakit. So, yun. In the history, brothers and sisters, those who surrender their lives at their young age ay yung mga taong patuloy na ginagamit ng Panginoon. Jesus was criticized by the Pharisees. Nakita namin sa ating binasa. Bago yung kasulatan na yun, ipinakikita doon na si Jesus ay tinutuligsa ng mga Pariseo. Bakit? Dahil sa kanyang mga turo at aral. Subalit, isang bagay po ang nais kong ituro sa inyo at lagi natin tatandaan sa buhay. Ito po yun. Gayahin natin ang Panginoong Jesus. Knowing that Jesus' time is too short for Him or His ministry, Jesus chose to invest His time not for problem people, but with the potential people. Jesus invests His time not to the problem people, but with the potential people. Sa buhay natin, lagi natin tandaan, huwag niyong intindihin yung mga tao walang ginawa sa buhay niyo, kundi bigyan kayo ng problema. Mas pagtuunan niyo ng pansin, mas pahalagahan niyo yung mga tao may potential sa buhay niyo. Kung kayo ay boss, mas pahalagahan mo siyempre yung taong sa tingin mo po pwedeng mamulot kung ikay wala na. Yun ang ginawa ng Panginoon. Pinili niya yung mga potential people. Wala siyang pakialam kung ano sasabihin ng iba. Kasi alam niyo, misa kayo hindi tayo makapugpon, mas pinakikinggan natin yung sinasabi ng kapitbahay natin. Sa flat nyo lang, marami dito. Mas pinakikinggan yung chichismis sa inyo ng kapitbahay nyo kaysa sa tama na dapat nyo gawin. Sabi ng salita ng Diyos, mapalad kayo. Sabi doon, mapalad kayo na inaalimos ka at inaalimuranan ng tao. Magalang kayo at lumukso kayo sa tuwa. Kapag kayo inaalimuran ng ibang tao dahil sa akin at sa mabuting balita, bakit? Malaking katimpala nyo sa langit. Nag-ipo na tayo doon ng kayamanan sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag natin pagtuunan yung mga problema ng mga tao. Mga problem people. Natanggalin natin sa buhay natin yan. Let's concentrate on the potential people. Amen? Sa pamilya, minsan, kapag may anak ka na puro problema binibigay sa iyo, lagi siya pinapagalitan. Nakakalimutan mo na yung magandang ginawa niya. Sa trabaho, kapag tayo ay sa mga call center o kahit saan ka man, kapag may tao walang ginawa kundi mag-complain sa iyo araw-araw, mas pinagtutuunan mo ng pansin yun kaysa sa mga tao hindi naman nag-complain. Napapansin niyo? Mas pinagsisilbihan natin yung taong sa tingin natin ay pwede tayong awanin. Sa amin sa bangko, ganyan. Ay kung wala kang accounts dito, mag-open na kayo pero huwag niyo pa-awanin. Sa BDO, ganyan. Ay wala kang accounts sa BDO, mag-open na kayo. Lahat na mag-open, papadalangin ko. Lumaki ang laman.
Pag natuwa ako, lalagyan ko. Ng panalangin. Amen? Papadalangin ko, ha? Marami din yan. Reklamo na reklamo, minsan aawayin ka pa. Pero minsan pag tumawag yung mababait na customer na nag-inquire, minsan hindi mo na ini-entertain. Pero kapag yung masusungit, talagang pagtutuunan mo ng pansin. Diba? Nangyayari yan. Sa simbahan, we are trying to satisfy all. Dito sa simbahan. Marami dito, chismosa kung ano naman pinagagawa sa buhay. Pagtuunan lang natin ng pansin si Kristo. Kay Kristo lang tayo mag-focus. Amen? Bakit? Kapag kay Kristo tayo nag-focus, makakabugpot tayo. Makakabugpot tayo. Lagi na when you know what Jesus knows, you can afford to be generous. At tanong ko sa inyo, are you spiritually zero? Pag sinabi natin spiritually zero, sabi ko sa ating binasa, happy are you? Happy are you? Bakit sabi happy are you? Happy are you, or the kingdom of God is yours. Mapala daw kayo, na spiritually zero, sapagkat ang kaharian ng Diyos sa inyo. Bakit? Ang spiritually zero, they are trying to learn. At kung ano ang patinig nila sa salita ng Diyos, ito ay kanilang sinasabuhay. So, balit yung taong maraming nalalaman, hindi na niya makikinig. Ang mga taong maraming nalalaman, sasabihin niya, ay sinasabi niya, alam ko na yun. Ba't mo ba makikita niya? So, balit sabi doon, happy are you. Magalang daw tayo. Kapag tayo ay mga spiritually zero. Bakit? Pupunuan ng Panginoon yung zero sa buhay niya. Pupunuan ng Panginoon yung zero sa buhay niya. Spiritually malnourished. At tinatawag natin spiritually malnourished. Yung mga taong papayat sa pananampalataya. Hindi alam kung anong ginagawa niya. Kapatid, sa gawain ko dahil siya dahil, hindi tayo nananakulo dito ng bukabulado ng kung ano-ano. Simple lang tayo dito. Sabi nga ni Brother Mike, we are in symptology. Simple lang ginagawa natin. Ano yun? Ilapit ang sarili sa Diyos. At ibahagi ang salita ng Diyos sa kapwa. Amen? 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 We do not have to return evil for evil. Bakit? Minsan, kapag sa buhay mo, gaganti ka. Yan ang ginagawa ng iba. So, balik kung alam mo, kung ano ang alam ng Panginoon, you can afford to be generous. Jesus knows that all our enemies is under the hands and the will and the plan of God. Alam ng Panginoon na yung mga taong nagpako sa Kanya sa krus ay nakapailalim sa kalooban ng Ama. Kaya ano ang sabi niya nung nasa krus siya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi ko sinasabing maganda na nilang ginawa sa Panginoon. In fact, for that matter, yun ay pinakapalaking kasalanan. Subalit, lagi niyong tandaan, anuman ang nangyayari sa buhay natin, we fall under the will of God and the plans of God in our lives. Kung sa trabaho mo, dumaranas ka na mahigpit na sponsor. Kung sa trabaho mo, dumaranas ka na mahigpit na trabaho. Nagtatrabaho ka ng 12 oras sa isang araw, kapatid. Jesus knows something that you do not know. And what is that something that Jesus knows? Everything falls in the hands, in the plans of God. May plano ng Diyos sa buhay mo. Kung lahat na-promote na ikaw hindi, huwag ka mag-alala. May plano ng Diyos sa buhay mo. Tandaan natin, kapag may Diyos tayo sa buhay natin, walang bagay na hindi natin kayang magawa. Walang bagay na hindi natin kayang magawa. Paano ko nasabing lahat ng bagay nagpo-fall sa will at plano ng Diyos? Kilala niyo si Joseph? You know Joseph? The dreamer? Nakulong, itinapon sa balon ng mga kapatid. At lahat-lahat ginawa na sa kanya. Noong nagkakita-kita sila, sabi ng mga kapatid niya, Jose, bakit hindi mo kami gantihan? Iparanas mo sa amin yung ginawa namin sa iyo. Anong sabi ni Jose?
Pinangyari ng Diyos ang lahat ng bagay na ito ayon sa kanyang plano, sapagkat plano niya na mailigtas kayo sa nakatakdang kamatayan sa gutom. Nakita niyo yun? Lahat ng bagay na dinadaanan niyo, kahit makulong kayo, basta't manatili kayong tapat sa Diyos. Kapatid, ang plano ng Diyos mangyayari sa buhay niyo. God's plan will happen to us. Simple lang ang gusto ng Diyos. Ilapit natin ang ating sarili sa Kanya. If you know what Jesus Christ knows by the sovereign purpose of God, you can be generous with your attitude for those who mistreated you. Kahit yung gumawa sa'yo ng masama, hindi mo gagamitin. Bakit? Alam mo na ang nangyari sa buhay mo kasama sa plano ng Diyos. Amen? As Christians, we are commanded to love and help one another. Doing these things do not make you as a Christian. Kapag sinunod natin ang lahat ng ito, doing this standard will not bring you to heaven also. These things are proof that you are a Christian. Kaya kapag hindi ka marunong magmahal, hindi mo kayang sundin yung sinasabi ng kasulatan ng Diyos, hindi ka dapat tawaging Kristiyano. Dahil ang Kristiyano, kailangan mayroon tayong pruweba sa ating buhay. Mayroon tayong bunga sa ating buhay. At yung bungang yan ang magdadala sa atin patungo sa inaasam natin kaharian ng Diyos. Amen? So, pagiging isang disipulo ay pagkakayang kay Kristo sa pamagitan ng buhay mo at buhay ko. Amen? Bible says, faith without action is death. Ang pananampalataya walang gawa, kahit anong gawin mo, patay ka pa rin bata. Huh? So do not say that you are a Christian kapag hindi ka namumunga. Now the question is, what is the foundation of your life? Saan dapat natin itayo ang ating mga buhay? We should form our lives according to the words of God. The strong foundation is our relationship with the Lord Jesus Christ. Taas natin ating mga kamay. Tigil na ating mga kamay. Tonight, brothers and sisters, I want you to talk to Jesus. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, you are the light of my life. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Ituro mo sa akin ang daan patungo sa iyo. Lead me, Lord. Lead me to your kingdom. Hayaan natin ang Diyos na magdala sa atin tungo sa daan nais niyang tahakin natin. At kung sa gabi ito, naniniwala tayong kaya ng Diyos ibigay sa atin ang ating kahilingan na makasunod sa Kanyang kalooban, hilingin natin sa Kanya na ituwid niya ang ating daan. Lead me, Lord. Lead my life. Lead my mouth. Lead my mind. Lead my body. Lead my future. Lead everything in me. Hallelujah. Kausapin mo, Panginoon, ngayon. Sabihin mo sa Diyos ang lahat na laman ng iyong puso. Sabihin mo sa Diyos yung mga bagay na nais mong matapos sa buhay mo na hanggang ngayon hindi mo pa natatanggap. Sabihin mo sa Diyos yung mga bagay na hangarin ng puso mo, the desire of your heart.
Let us have the song softly and let me pray for you. Ama, sa gabi ito, itinataas ko po sa iyo ang kahilingan ng aking mga kapatid. Alam mo po ang desire ng kanilang mga puso. Alam mo ang kanilang mga kahilingan sa iyo, ang kanilang mga hinanaing, Panginoon. Marami po sa kanila, marami sa aking nandito, Panginoon, nangangailangan ng tulong mo. Marami sa amin ang umaasa na pagdating namin sa dakong ito, magandang buhay ang matatamo namin. Marami kami, Panginoon, inasahan nung alam namin makakarating kami dito sa bansang ito. Subalit, ano ang hirap at dinaranas namin sa aming buhay ngayon. Alam namin, Panginoon, na may plano ang maganda para sa amin, sa bawat isa sa amin. At ano ang plano mo sa buhay namin, Panginoon, pangyayari sa panahong iyong itinakda para sa aming lahat. Samahan mo kami, Panginoon. Huwag mo kami iiwan, sapagkat sa iyo kami, ngayon at kailanman. Our life is yours, Jesus. You are my life. You are my Lord. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I live. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your side. Hey, Lord, all through my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I live. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your side. In love, all through my life, all through my days, lead me, sabihin natin sa malakas na tingin, Panginoong Jesus, samahan mo ang buhay ko. Huwag mo kong iiwan. Ano mang daan ang tahakin ko, huwag mo kong pababayaan. Ilagay mo ko sa iyong mga palad. Panginoong Jesus, sa gabing ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ang personal kong Diyos, ang aking manggagamot, ang aking Diyos na buhay, ang aking Diyos na totoo, ang aking Diyos na tagapagtanggol sa aking kaaway. Panginoong Jesus, ingatan mo ang aking pamilya, ingatan mo ang aking kalusugan, at kung ako man ay may karamdaman, sa gabing ito, sa pangalan mo, Jesus, pinawawalang bisa ko ang lahat ng karamdaman na sa katawan ng ating kapatid. Sa kawalan mo, Panginoong Jesus, pinawawalang bisa namin lahat ng kawalan na away sa takot ko. Sa pangalan mo, Jesus, itinitip ka namin sa gabing ito ang tagumpay, ang paglaya sa anumang uri ng piso sa buhay. At sa pangalan mo, Jesus, tinatanggap namin sa gabing ito ang buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos! Hallelujah! Ngayon, nakipag-isa tayo sa Diyos. Naniniwala ba kayong pinili at tinawag kayo ng Diyos sa gabi ito? Amen. If you believe that Jesus called and chose you tonight, maniwala ka, ang buhay mo susunod sa Panginoon. Amen. Maniwala, kaya kang gamitin ng Panginoon. Maniwala kang anumang liit ng trabaho mo ngayon, kaya kang pagyamanin ng Panginoon. At higit sa lahat, anumang kahilingan ang sinulat mo sa iyong prayer request sa gabi ito, answer prayer kang pag-ibig. Kung yung mga prayer request, lagay ang prayer request sa tapat
ng dibdib. Sama nyo na lahat ng mga bagay na gusto nyo itaas sa Panginoon. Yung mga itlog nyo. Yung tatlong itlog nyo. Kuhanin ng mga itlog. Bright light. Please. Kuhanin ng mga itlog. Wallet, bag, Bible, handbag, lahat, panyo, taas natin sa Panginoon. Para pagpalain ng Panginoon. Do you believe that tonight, Jesus is with us? Do you believe that this is holy ground? If you believe, taas lahat yan. Sabihin natin, Yahweh, sa pangalan ng iyong buntong na anak na si Jesus, itinataas ko po ang mga bagay na hawak ng aking kamay. Panginoon, wala man itong kalaga, subalit sa sandali, pagpalain ko ito ngayon. Ito po ay espesyal na sa aming mga buhay sapagkat biyaya mo ito kaloob sa amin. Pagpalain ko, Panginoon, ang ating mga prayer requests at handog sa iyong banal na basahan at nawa sa pagdiriwang ng 3 taong anibersaryo ng iyong banal na gawain sa taong ito, kami ay magsilbing daan upang maihayag ang mabuting balita sa aming kapwa, sa aming katrabaho, sa aming pamilya. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Baba lahat ang hawak ng kamay. Kuhanin ang mga itlog. Kuhanin ang mga itlog. Kung walang itlog ng katabi, bigyan ng itlog. Kung dalawang itlog nyo, ibigay ang isa sa kapitbahay. Okay? So, share your egg para wala akong egg. Sa unang itlog, ipinasulat ko sa inyo ang pangalan ni Ama, isang tatay. Sa isang itlog, isinulat ang pangalan ng isang anak. At sa isang itlog, isinulat ang inyong pangalan. Taas ang mga itlog. Panginoon, sa gabi ito, we believe na hinawakan mo ang bagay na ito upang pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman sa aming buhay at palayanin kami sa anumang gawa ng kaaway. Pagpalain ko ito sa pangalan ng banal na loob ng imanang na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Ang gagawin nyo, yung itlog, itok-tok. Itok-tok. Tingnan nyo muna yung pangalan ng itlog, ha? Tingnan nyo yung pangalan ng itlog. Ha? Okay, gagawin nyo, sisigaw nyo yung pangalan, sasabihin nyo, answered prayer ka na. Sisigaw nyo muna yung pangalan, bago yung answered prayer. Sigaw, halimbawa, Roland, answered prayer ka na. Okay. Ha? Taas ang itlog, 1, 2, 3. Joshua, answered prayer ka na. Okay. Pakagatin ng itlog ang kapitbahay. Yung partner, pakainin ng itlog. Palasado yata yung itlog. Sino pakagatin ng itlog? Ito maganda ka? Sarap ng itlog, parang nagmusal. Dahil yung itlog na pinakagat nyo sa kapitbahay nyo, ibigay nyo sa kanya.
Gusto kayo, more than enough. Yung ikalawang itlog, isigaw ang pangalan. Answer prayer ka na, Poko. That everything falls in God's hands. Amen? Lahat ng bagay na masama kayang maging mabuti sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Kaya, mas maganda kay Diyos na lumapit ka sa Diyos. Amen? Find your partner! Find your partner! Sa mga natin sa dahil, sa mga bagong attend na ngayon, mayroon po kami ditong arithmetic na ginagawa. Sa mga anak ng Diyos ang arithmetic, 1 plus 1 equals to 3. Ibig sabihin nun, ikaw, yung kapwa mo, at si Kristo, tatlo kayo. Amen? Sige, find your partner. 1 plus 1. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Ganun! Ganun! Palakpakan sa partner! Okay. 1 plus 1. Sa una, sasabihin niyo sa partner niyo, partner, I know what you know. 1 plus 1. Sa pangalawa, sasabihin niyo kung ano yung nalaman niyo. What you know? What you know? What you know? I know. Una na sasabihin niyo? Partner, I know what you know. Sa ikalawa, sasabihin niyo? Now, I know. 1 plus 1. 3 plus 3. Sa panguli, ang sasabihin niyo, your future is in God's hands. Ano yung una?
Ha? Handa na kayo? Hindi ka ng mata